Good day mga ka-sports natin dyan. Dalawang tulog na lang at magkakaalaman na kung sino ang mananalo bilang bagong champion dito sa PVL On Tour 2025. Bagamat alam naman natin na ang PLDT at ang Cherry Tigo ang nag-aagawan nga sa gold medal, pag-uusapan naman natin kung sino-sino ba ang magiging best setter, best middle blocker, best opposite hitter, best libero, best outside hitter, and rookie of the year ngayon conference. At syempre, sino ba ang mapalad na kokoronahan bilang final MVP at season MVP. Natural, marami na naman dyan mga nagsasabi na di umano ang kanilang mga favorito ang karapat-dapat makakuha ng special awards. Pero syempre, batay ito sa kanilang naging performance simula sa prelims hanggang sa finale. Sino-sino ba ang mga players na umangat? Kung kaya karapat-dapat talaga sila bigyan nga ng individual award. Syempre, ngayon pa lang ay malalaman na ninyo, kaya panoorin ninyo ang aking vlog hanggang sa dulo. Pero syempre, kung bago ka muna sa aking channel at ngayon ko pala napadpad, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Mga players sa PVL On Tour na umangat at karapat-dapat makakuha ng kani-kanilang individual award. Sino-sino ito? Well, narito na nga sila. At uunahan ko na dyan ang mga bashers ha. Hindi ito haka-haka dahil ito nga ang ibinatay natin sa PVL link sa kanilang record kung saan tama po ang ating nakalap na mga statistics nila. Unahin na nga natin dyan ang setter. Best setter ay makukuha nga ni Kyle Negrito. Nasa numero 1 nga itong si Kyle Negrito at pangalawa nga lang sa kanya si Jel Cayuna. Magaling naman talaga si Kyle Negrito at kitang-kita naman natin na kahit binabas siya ng mga netizen ay hindi siya nagpapa-apekto. Sa halip, tumatrabaho talaga siya ng husto sa loob ng court at maganda naman ang mga nagiging set ni Kyle Negrito. At hindi lang yan, magaling rin siyang mag-serve. Deserve naman talaga ni Kyle Negrito bilang igawad sa kanya ang Best Setter Award ngayon conference. At kita naman natin na meron talaga siyang angking kagalingan. At kung pag-uusapan naman natin sa pagiging best middle blocker, nakuha nga ni Bajoy Baron ang numero 1 sa standing bilang best middle blocker. Kita naman natin nakakaiba ngayon si Bajoy Baron kung ikukumpara natin sa mga nakaraan conference. Sa kasalukuyan ay talagang nakikipagpukpukan itong si Bajoy Baron at madalas nga rin ay nakakarami siya ng scores at madalas nagkakaroon siya ng maraming block kung kaya nasa number 1 nga siya na spot sa pagiging best middle blocker. Sa tingin ko naman ay karapat-dapat talaga mapunta nga sa kanya ang pagiging best middle blocker. Second best middle blocker, nasa rank number 2 naman, si Pangs Panaga, kung saan nga kasama niya si Bajoy Baron na makakakuha ng award bilang best middle blocker. Si Pangs Panaga ay isa rin sa mga palaban sa loob ng court at nang natalo nga sila ng PLDT, kita natin at ramdam ang pagkalungkot nga ni Pangs Panaga. Napaluha pa nga ito nang hindi makapasok sa finals. At malinaw na malinaw nga sa record na si Pangs Panaga ay makakakuha at madadagdagan na naman ang kanyang Best Middle Blocker na award. Aasahan natin na magli-level up pa ang angkin kagalingan ni Pangs Panaga sa laban nila kontra sa Signal HD Spikers. I hope na manalo ang Kremlin Cool Smashers at makuha nga nila ang kanilang bronze medal na award. At pagdating nga bilang best opposite hitter, napunta naman ito kay Erica Santos. Si Erica Santos ay isa sa mga nag-level up at nag-shine nga pagdating sa Signal HD Spikers. Well, wala pa nga dito si Vanny Gandler. Pero kapag narito na si Vanny Gandler, check tayo na very solid na ang Signal at baka makuha na rin nila ang kanilang champion dito nga sa PVL, sapagkat alam naman natin na lahat ng team ngayon nag-level up na. Palakasan na lang talaga ng loob ng mga players kung sino talaga sa kanila ang aangat. Best libero naman, napunta naman kay Kat Arado.
Kitang-kita naman natin ang kanyang floor defense, talagang lumalangoy siya, nagdadive. Kung kaya, deserve na deserve niya ito. Number 1 nga siya bilang best digger at best receivers. Grabe rin talaga itong si Kat Arado, nakakabilib rin. At napunta naman ang best outside hitter kay Savannah Davison. Kitang-kita naman natin na late na nga pumasok itong si Savannah, pero level up pa rin ang kanyang angking kagalingan. Hindi natin may kakaila na isa nga si Savannah Davison sa nagpaangat ng PLDT at binuhat niya talaga ito ng husto para nga mapunta sila sa tugatog ng tagumpay. At nangyari naman ito. Second outside spiker, napunta naman sa nag-iisa natin Phenom superstar Alyssa Valdez. Isa nga si Alyssa Valdez sa nag-level up na ang angking kagalingan sa kasalukuyan. Dahil alam natin ng mga nakaraan conference ay medyo hindi pa ganoon ka-solid si Alyssa Valdez. Madalas pa nga si Alyssa na i-bash ng kanyang mga kritiko at pinagre-retiro na nga ito. Pero tingnan ninyo ngayon, angat na angat nga itong si Valdo. At napunta naman ang Rookie of the Year or Rookie of the Conference kay AC Minor. Si Minor nga ay isa sa mga umangat talaga. Simula sa unang pagpasok niya sa pro ay hindi nagbago ang kanyang galawan sa loob ng court. Nag-level up siya. Actually, ang kalaban niya talaga bilang Rookie of the Conference ay si Leandy Guzman. Kaso medyo nag-iba ang galawan sa loob ng court ni Leanne. Kung kaya napunta nga ang Rookie of the Conference kay AC Minor. Well, deserve niya man talaga yan. Kitang-kita naman natin na nakipagpukpukan talaga siya. At kung pag-uusapan naman natin sa MVP Award, well, narito nga ang tatlong pinagpipilian: Savannah Davison, Alyssa Valdez, and Erica Santos. Sa tatlong yan, nasa kanila nga ang season MVP. Kahit sino sa kanila mapunta ang award ng MVP ay deserve naman nila yan. Pero ang matunog talagang pangalan ay si Alyssa Valdez at si Erica Santos. Maraming nagsasabi na si Erica raw ang karapat-dapat. Meron din nagsasabi na si Alyssa Valdez. Well, kahit nga sino sa kanila, basta ang importante, lumaban sila ng gusto at nakipagpukukan sa loob ng court. Pero malakas ang kutob ko na si Alyssa Valdez ang makakakuha niyan. At pagdating naman sa final MVP, well, ito naman ay nababatay kung sino ang magcha-champion sa kanilang team. Kung ang Charity Go ang mag-champion, maaaring si Princess Robles or Ara Galang. Pero malay natin, nag-level up rin ang kagalingan ng ibang mga players. Kung kaya sa kanila yan mapupuntang final MVP. At kapag nag-champion naman ang PLDT, maaaring si KKD or si Savannah Davison ang makakakuha ng award na yan. So yan na nga mga ka-sports natin dyan ha. Ipinasilip ko na sa inyo ang mga makakakuha ng special awards. Sila na nga yan. Kaya't abangan ninyo sa August 17 ang kanilang laban sa finale. Pero para sa akin, sa puso namin, hindi man manalo or manalo man, ang nag-iisang MVP sa amin ay si Phenom superstar Alyssa Valdez. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.